Good day mga kabady, 9:45. Yan, nandito tayo ngayon sa fish pond. At tayo po ay magpapakain ng mga natira nating mga tilapia. Yan. Medyo marami-rami pa naman sila. Kaya papakainin na natin sila. Try na natin. Kasi kahapon, trinay ko magpakain. Halos walang gustong kumain kasi stress pa sila. Pero ngayon, tatry na natin. Samahan niyo ako mga kabady. Yan. Tsaka, yan, pagpasensyahan niyo muna. Sobrang dami ng dahon. Dito yan galing eh. Sobrang lakas pa rin naman kasi ng hangin. Yun din yung concern nung buyer kahapon. Ang daming dahon ng ating fish pond. Madumi daw. Wala tayong magagawa kasi mahangin, tsaka puro punong kahoy yung palibot natin, kaya ganyan talaga. Yan, so start na tayo magbigay. Kanina may mga may pa isa-isa ako nakikita. Yan, nandyan sila bigyan natin. Yun, nakita nyo ba yun? Isa. Medyo marami-rami pa sila mga kabady. Tapos ang balak ko dito, after 2 weeks ipo-full harvest na natin. Yung as in i-drain na talaga tong fish pond. Para nang sa ganun malinis ulit natin, tsaka ma-land preparation ulit natin kung sakali man na magbigay sila ng go signal para mag lagay ulit. Almost prepared na tayo. Dito marami-rami sila dito banda. Yan, so sa mga nagtatanong, or sasabihin ko na rin kahit di nyo tinatanong, ay naka 430 plus kilos ata to ay sila kahapon na nakakuha. Yan, nandito sila. So marami-rami din. At thanks God kasi yung ginastos natin ay naibalik naman at may konti naman tayong tinubo. Yan. Hindi na masama para sa first timer na nag-tilapia farming. Kahit pa paano sulit na, tsaka magaan din naman tong trabaho to mga kabady. Ganito lang naman yung ginagawa ko araw-araw. Tapos ang bili nga nila, ulitin ko lang, ay sa mga good size, yung 4 pieces to 5 pieces per kilo ay 115 ang kuha nila. Pero dun sa mga maliliit, yung tinatawag nilang RR, ay yung mga may size na siguro nasa 6 pieces to 7 pieces per kilo ay 75 ang kuha nila sa amin kahapon. Yan. Tapos yun nga, halos na kuha na yung malalaki. Ito na lang yung mga maliliit, yung medyo mas maliliit. Tapos binalik ko lang. Pero ang gagawin na natin nito ay baka ibenta na lang natin bahay-bahay sa mga kapitbahay natin dito. Yan. Pero ganoon pa rin kasi dito sa amin ngayon ay 140 per kilo ang tilapia yung bentahan namin dito sa barangay namin. Pero kung sa palengke, I think nasa 170 yata ang ang bentahan nila sa palengke, yung mga good size yun. Sa palengke mahal mga kabady, pero dito sa amin yan, may konting patong lang. Tsaka lang naman to, pangkapit bahay na lang siguro. Yan, hopefully ay lumaki kagad sila para nang sa ganun madagdagan yung naging kita natin.
Pero sabi ko nga, not bad na para sa first timer yung kinita. Kasi kung tutuusin yung experience saka yung knowledge na nakuha ko dito, yun ay magagamit ko sa next na pag-grow ng tilapia. Alam ko na yung mga gagawin at hindi dapat gawin sa ating mga tilapia, mga kabady. Then sa pagpapakain naman, yan, tutuwa kami ni Mrs. kasi maganda yung feedback ng buyer. Kasi nung nakita niya yung size ng aming tilapia, maganda naman daw. Majority talaga yung good size kaysa dun sa mga small size. Kaya doon pa lang mga kabady nakaka-touch, nakakataba ng puso na kahit first timer tayo, naging successful naman yung ating pag-grow. Although maraming naging challenges, naging problema, at least nalagpasan namin yun. Kaya maganda rin na meron tayong mga pagkakatiwalaan ng mga kapitbahay or kaibigan or mga kakilala na nagsasabi sa atin ng totoo pagdating sa mga ganitong gawain. Kasi hindi rin naman biro yung gastos, hindi rin naman biro yung effort na binibigay natin dito. Kaya maraming salamat lang din sa mga kasama natin na kasabayan natin na nag-fish pan, na kung may tips sila sa akin, kung may sinasabi sila sa akin na mas makakaganda sa ating tilapia, ina-apply natin, sinusunod natin. Kaya yun din yung magandang naging result sa ating pag-aalaga. Yan, so shout out sa kanila, kila Sir Christian, kay Kagawad Seferino Decoro, tapos kay Manong Ryan, yung katabi natin yan. Yung sa kanya, hindi niya pa daw bebenta, hahayaan niya muna ng ng ganyan para mas lumaki pa daw. Pero siyempre, ano yan, strategy nila yon. So abangan na lang natin kung magkano yung kanyang kikitain at kung kailan yung harvest time nila. Kasi maririnig naman natin kung kailan sila magpapa-harvest. Katabing-katabi lang ng bahay namin yung fish pond din nila, so malalaman natin. Yan, so yung mga tilapia natin na stress kahapon at nung nakarang araw, ay ngayon ay nakaka-adapt na ulit. Yan, kumakain na sila mga kabady. Pero yung pinapakain ko sa kanila ngayon, ganito na lang. Tinatry ko muna to. Kung maubos nila to, bibigyan ko ulit sila. Ito na lang muna yung pantatansya ko. Ito, tansya na lang kasi hindi na natin alam kung ilang piraso yung naiiwan. So magbe-base na lang tayo sa feeding habit nila. Kung mauubos ba nila yan kaagad, di magbibigay tayo. Pero kung medyo matagal nilang mauubos, doon na tayo mag-i-stop ng pakain. Pero sigurado ako, or tansya ko, 2 bowl na ganito. Siguro mga 1 kilo yun na ipapakain ko per feeding. So parang 2 kilo pa rin sa maghapon. 2 beses pa rin sila kakain maghapon. Yan. Pero pagpasensya nyo na, sobrang dami talaga nung lumulutang na dahon. Gusto ko man linisin yan, ang mangyayari mamayang hapon or mamaya lang na puno na naman yan ng dahon. Kasi nga sobrang hangin. Yan, so mga kabady, update ko na lang kayo ulit mamayang hapon pagka magpapakain ulit tayo. Yan, maraming salamat sa inyo mga kabady. Update mga kabady, 2:51 na ng hapon. Yan, magpapakain tayo ng tilapia. Samahan nyo ako mga kabady. Start na tayo. Yan, paunti-unti na lang. Nandito sila. Pero ngayon mas
limit na yung pag angat-angat nila sa tubig, mga kabady. Gawa nung siguro nung naghuli, parang na-trauma sila tsaka na-stress. Hindi na sila masyado naglulutangan eh. Punta tayo sa kabila. Ayan, ang dumi na ng ating fish pan. Grabe yung mga dahon. Ang lakas kasi ng hangin kahapon pa, nung nakaraan pa. Wala na tuloy kumakain. So basta hagis-hagisan natin yan, makikita na lang nila yun, maamoy nila. Tapos yung sa kuwan pala, mga kabady, yung inani sa palay, hindi ko na na-videohan. Saktong may ginagawa ko kanina, tapos dumating sila, pinatimbang na lang. Nung dumating ako doon, na konti na lang yung titimbangin, so wala na rin, hindi ko na lang na-i-video, hindi ko na lang binidyo. Pero ang kuwan lang, marami rin yung naani. Ang problema, mababa ang presyo. Yun ngayon ang naging parang disadvantage, lalo dito sa amin ngayon. Ang buying price lang ng palay ay 11 per kilo pagka sariwa. Ipapa-dry sana namin yun, kaya lang problema ay walang mahanap na pwedeng makasamang mag dry, kasi yung iba may mga trabaho din, may nakakuha na mga ganun. Tapos dun sa drying facility naman, marami na rin nakapila. So yun ang problema, hindi ma-accommodate yung dami ng pan ngayon, nagpa-harvest tsaka nagda-dry. Kahit yung ibang mga buyer ng mga palay, mga kabady, yung mga private, yung tatlong napuntahan namin kahapon, nag-stop buying na sila kasi halos wala ng kwan, wala nang mapaglagyan. Puno na rin yung mga magpipick up ng mga palay na nabili nila. Tapos pagod na rin yung tao nila, kasi sabi nung isang kasama nila doon, minsan natatapos sila 2:00 ng madaling araw na. So siyempre mas importante yung kalusugan ng mga tao nila, kaya hapon pa lang stop buying na kagad sila. May nakita kami na buyer, ang buying price naman ay 11, pero yung ibang nag-stop buying naman parehas lang din, 11 din. Yun lang ang mahirap ngayon sa mga magsasaka. Dapat talaga more patient ang gawin at more understanding, kasi kung papairalin natin yung dapat ganito, dapat ganon, dapat mas malaki yung kinita ko, ganyan, wala po. Kasi araw-araw nagbabago ang buying price, tapos hindi lang din naman tayo yung may palayan, ganyan. So marami din na ma-encounter na challenges sa pagsasaka. Ngayon, ang medyo maganda-ganda dito sa amin, itong tilapia farming. Yung sa tilapia, syempre nakuna natin yan. Bali, siguro mamaya tatry namin na i-summarize ni Mrs. yung mga kinita at konting yung
yung ginastos at yung konting kinita. Yan. Yan, so hanggang dito na lang muna mga kabady. Salamat sa panonood. Abang-abang na lang tayo doon sa ibang update at activity na ginagawa natin dito sa ating mini farm. Yan, maraming salamat po. Bye bye, bukas ulit.